Halika, samahan niyo akong balikan ang isa sa mga pinakamahalagang sandali sa Biblia. Isang kwento na sa unang pakinggan ay parang simple lang, pero sa totoo lang, may lalim na kayang baguhin ang mundo. Ito ang kwento ng binyag ni Jesus. Okay, umpisahan natin sa pinaka-central na tanong ng kwento. Kung ang binyag ay para sa paghugas ng mga kasalanan, bakit si Jesus, na alam nating lahat na walang kasalanan, ay kailangan magpabinyag? Yan ang aalamin natin. Para masagot yan, kailangan muna nating mag-time travel. Balik tayo sa Ilog Jordan, kung saan may isang sikat na propeta na naghahanda para sa isang napakalaking pagbabago. Ang propetang ito ay si Juan Bautista. At ang mensahe niya, simple lang, magsisi na kayo at talikuran ang kasalanan. At yung mensaheng yon na parang apoy na kumalat, umabot hanggang sa isang maliit na karpenterya sa bayan ng Nazaret. At sino ang nasa karpenteryang yon? Walang iba, kundi si Jesus. Narinig niya ang tawag at alam niyang dumating na ang tamang panahon. Nagpaalam siya sa kanyang ina at naglakbay patungo sa Ilog Jordan para makipagkita sa pinsan niyang si Juan. Ngayon, ito yung interesting. Kahit magpinsan sila, namuhay sila sa magkaibang mundo at hindi pa nag-ikita. Si Jesus, isang tahimik na karpintero sa Nazareth. Si Juan naman, isang sikat na propeta na sa disyerto nakatira. At may dahilan niya na para walang sinuman ang makapagsabi na, nako, pinagplanuhan lang nilang dalawa yan. Okay, so paano na anong nagkita na sila? Well, dito na nagiging kapanapanabik ang kwento. Kasi pagdating ni Jesus, si Juan na libu-libo na ang nabinyagan, ay para bang natulala. Alam mo, hindi lang basta ordinaryong tao ang nakita ni Juan. Alam niya kung sino si Jesus. Nararamdaman niya yung kabanalan na bumabalot sa kanya, isang bagay na hindi pa niya nararamdaman kanino man. Kaya naman, nung sinabi ni Jesus kung bakit siya nandoon, laking gulat talaga ni Juan. Humatras si Juan, parang siyang hindi makapaniwala. Ang sabi niya, teka, dapat ako ang magpapabinyag sa'yo. Bakit parang baliktad? Paanong ako, isang makasalanan, ang magbibinyag sa'yo na perpekto? Hindi nagpapabinyag si Jesus dahil sa sarili niyang kasalanan. Ginawa niya to para makiisa sa ating lahat, para siyang isang coach na sumasabay sa pagtakbo ng team niya. Hindi niya kailangan yung practice pero ginagawa niya yun para ipakita ang daan at para sabiing, kasama niyo ako rito. Sa isang mahinahon pero may otoridad na sagot, nakumbinsi ni Jesus si Juan. At yung sumunod na nangyari, wow! Ito na yung pinaka-powerful na sandali ng buong kwento. At dahil sa mga salitang yon ni Jesus, pumayag na si Juan. Inakay niya ang ating tagapagligtas, si Jesus, pababa sa tubig ng Ilog Jordan. At sa sandaling yon, habang umaahon si Jesus mula sa tubig, yumuko siya para manalangin. Dito, sa tahimik na sandaling ito, opisyal nang nagsisimula ang kanyang misyon dito sa lupa. At habang ang karamihan ay tahimik lang na nanonood, may isang di kapanipaniwalang pangyayari na nasaksihan ni Juan at ng ilan pa. Bigla na lang, bumukas ang kalangitan. Isang anyo ng purong liwanag na parang isang kalapati ang dahan-dahang bumaba mula sa langit at dumapo mismo sa ulo ni Jesus. At hindi lang yon, isang malakas na tinig mula sa langit ang narinig ng lahat, malinaw na malinaw. Kinukonfirma nito kung sino si Jesus. At ito na mismo yung sign na matagal nang hinihintay ni Juan. So, grabe yung nangyari, di ba? May ilaw, may boses mula sa langit. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng yon? Kasi yung mensahe ay hindi lang pala para kay Jesus, mensahe rin yun para sa ating lahat. Sa madaling salita, may tatlong kahulugan ito. Una, nakiisa si Jesus. Pangalawa, pinakita ng Diyos na mahal niya tayo, hindi lang si Jesus kundi tayong lahat. At pangatlo, binuksan muli ang tulay o koneksyon sa pagitan natin at ng langit. Pagkatapos nito, binigyan ni Juan si Jesus ng isang napakasikat na titulo, ang Kordero ng Diyos. Ang ibig sabihin lang nito ay si Jesus ay parang isang perpektong regalo ng pag-ibig mula sa Diyos na ipinadala para ayusin muli ang relasyon natin sa Kanya. Alam nyo, yung buong pangyayaring yon ay isang napakagandang simbolo. Sinasabi nito na yung liwanag at pagmamahal na ibinuhos kay Jesus ay para din sa atin, lalo na sa mga panahong humihingi tayo ng tulong sa Kanya. At ang ibig sabihin lang nito
ay dahil kay Jesus, tanggap na tayo ng Diyos. Hindi na natin kailangang maramdaman na tayong itinakwil. Kasi kapag tinitingnan tayo ng Diyos, ang nakikita niya ay ang pagmamahal niya sa kanyang anak at kasama na tayo doon. At iyan ang pinakamahalagang aral. Ang binyag ni Jesus ay hindi lang simula ng kanyang paglalakbay, ito rin ang pagbubukas ng pinto para sa ating lahat. Kaya't iiwan ko kayo sa tanong na ito para pagnilayan. Ano kaya ang kahulugan para sa iyo nang marinig na isa ka ring minamahal na anak ng Diyos?